Sa puso ng Makati, nakatayo ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang Felipe Holdings Corporation. Kilala ito hindi lamang sa lawak ng negosyo, kung hindi pati na rin sa magandang pagtrato nito sa mga empleyado. Ang nagtatag at kasalukuyang CEO nito ay si Don Felipe Velasquez, isang negosyanteng nagsimula sa wala. Lumaki siyang mahirap kaya alam niya ang hirap ng bawat pisong pinaghihirapan. Kaya para sa kanya, walang maliit na trabaho at walang mababang uri ng tao. Sa kabila ng kanyang tagumpay, iisa lamang ang bagay na hindi niya may pagmamalaki. Ang kanyang nag-iisang anak na si Leandro. 25 taong gulang si Leandro. Gwapo, matalino at walang ibang iniintindi kung hindi ang sarili niyang kasiyahan. Lumaki ito sa karangyaan. Mula pagkabata ay nasanay na itong makuha ang lahat ng gusto niya. Mga mamahaling sasakyan, branded na damit, bakasyon sa iba't ibang bansa, at walang katapusang party kasama ang kanyang mga kaibigan. Halos gabi-gabi ay nasa bar ito. Umuwi ng madaling araw at gigising ng tanghali. Wala siyang interes na alamin kung papaanong pinapatakbo ng kanyang ama ang kumpanya. Relax lang dad, palagi niyang sinasabi. Ako rin naman ang magmamana niyan balang araw eh. Napapailing na lamang si Don Felipe. Hindi pera ang ikinababahala niya. Alam niyang sapat ang naipon niya para sa maraming henerasyon. Ang kinakatakutan niya ay ang isip at ugali ng kanyang anak. Isang umaga, pinapunta niya si Leandro sa opisina upang ipakilala sa ilang board members. Habang naglalakad sila sa labi ng gusali, napansin ni Leandro ang isang janitor na abalang nagmamap. Dahil basa pa ang daan, bahagyang nadumihan ang mamahaling sapatos niya. "Ano ba naman yan?" sigaw niya. "Hindi ka ba marunong tumingin? Ang mahal-mahal ng sapatos ko." Agad na yumuko ang janitor. "Pasensya na po sir." Ngunit hindi pa rin tumigil si Leandro. "Habang buhay ka na lang atang may hawak ng map eh. Kaya ka nananatiling mahirap kasi wala kang ibang alam gawin." Biglang natahimik ang buong labi. Napatingin ang mga empleyado. Ang iba ay napayuko. Ang iba na may napailing. Hindi alam ni Leandro na ilang metro lamang ang layo ng kanyang ama sa kanya. At malinaw na narinig nito ang bawat salitang binitawan niya. Hindi nagalit si Don Felipe. Hindi rin ito sumigaw. Tahimik lamang itong tumingin si janitor, napilit nang umingiti kahit halatang nasaktan. Pagpasok nila sa opisina, wala ni isa mang salita ang binitawan si Don Felipe. Habang nagsasalita ang mga board members, lumilipad ang isip niya. Naaalala niya ang sarili noong kabataan niya. Siya man ay minsang naglinis ng bodega, nagbuhat ng mga kahon, at nagwalis ng sahig para lamang may pangtustos sa pamilya. Kung hindi dahil sa mga trabahong iyon, hindi siya magiging matagumpay. Napabuntong hininga siya. Paanong mamumuno ang anak ko kung hindi siya marunong gumalang sa mga taong bumubuo ng kumpanya? Tanong niya sa sarili. Nang gabing iyon, ipinatawag niya ang HR manager na si Beverly, ang head janitor na si Dante, at ang security supervisor na si Jan. Tahimik silang nakinig habang inilalahad ni Don Felipe ang isang planong walang sino man ang inaasahan. "Huwag niyong ipapaalam kahit kanino," seryoso niyang bilin. "Lalo na kay Leandro." Nagkatinginan ng tatlo. "Ano po ang gagawin namin, sir?" tanong ni Beverly. Tumayo si Don Felipe at tumingin sa malawak na syudad mula sa bintana ng kanyang opisina. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. "Kung gusto niyang maging CEO balang araw, kailangan muna niyang matutong maging isang ordinaryong empleyado. Magsisimula siya bilang janitor." At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagsubok na babago hindi lamang sa buhay ni Leandro, kung hindi pati na rin sa puso ng isang lalaking kailanman ay hindi natutong magpakumbaba.
Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang anak. Hindi makapaniwala si Leandro sa narinig mula sa kanyang ama. "Anong ibig mong sabihin, Papa? Janitor? Ako?" Tahimik na inilapag ni Don Felipe ang isang brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakalagay roon ang kontrata ng pagiging probationary employee ng Felipe Holdings Corporation. "Simula sa Lunes," mahinaw niyang sabi, "hindi ka na anak ng CEO sa loob ng kumpanya. Isa ka na lamang ordinaryong empleyado." Napatawa si Leandro. "Joke ba to? Hindi ako nag-aral para maglinis lang ng banyo. Hindi rin ako nagsimula bilang CEO," sagot ni Don Felipe. "Pinaghirapan ko ang lahat ng meron tayo ngayon." Unti-unting napalitan ng galit ang mukha ni Leandro. "Hindi ko gagawin yan." Tahimik na tumayo si Don Felipe. "Kung ayaw mo, malaya ka nang umalis. Pero simula ngayon, hindi ka na makakagamit ng pera ko." Kinabukasan, isa-isang kinansela ang lahat ng credit cards ni Leandro. Binawi ang susi ng kanyang sports car. Pinahinto ang buwanang allowance. At maging ang kanyang penthouse unit ay pansamantalang isinara. Ang natara na lamang sa kanya ay ilang damit at maliit na bag. Parang gumuho ang mundo ni Leandro. Sanay siyang isang tawag lang ay meron na kaagad na susundo. Ngayon, kailangan niyang sumakay ng bus papunta sa kumpanya. Pagdating niya sa Felipe Holdings, hindi siya dumaan sa executive entrance. Sa likod ng gusali siya pinapasok, kung saan pumapasok ang mga utility personnel. Naroon si Beverly, ang HR manager. "Good morning, Mr. Good morning, Leandro." Seryosong bati nito. "Simula ngayon, employee number 2785 ka." Iniabot nito ang isang uniforme. Asul na polo shirt, itim na pantalon, lumang pares ng sapatos, at isang ID na mayroong nakasulat, "Leandro Velasquez, Janitor." Parang gusto niyang lamukusin ang ID sa sobrang hiya. Ilang sandali pa'y lumapit ang isang lalaking nasa 50 anyos, nakasuot rin ng uniforme. "Ako nga pala si Dante," nakangiting sabi nito. "Ako ang magiging supervisor mo." Hindi man lamang sumagot si Leandro. Sa unang assignment niya, pinahawak agad sa kanya ang map at timba. "Linisin mo ang hallway sa ikalimang palapag." Akala niya ay madali lang. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, nagkamali siya ng timpla ng paglinis. Dumulas ang sahig at muntikan ng madapa ang isang empleyado. "Pakiayos naman ang pagmamap mo," sigaw nito. Namula sa hiya si Leandro. Hindi pa roon natapos ang kanyang kamalasan. Habang nililinis niya ang restroom, hindi niya kinaya ang mabahong amoy. Napasandal siya sa pader at halos masuka. Tahimik lamang siyang pinanood ni Dante. "Hindi madaling trabaho ang paglilinis," sabi nito. "Pero ginagawa namin ito araw-araw para maging komportable ang lahat." Hindi sumagot si Leandro. Sa isip niya, gusto niya nang sumuko. Nang oras ng tanghalian, umupo siya sa pantry kasama ang ibang utility workers. Wala siyang dalang pagkain. Hindi rin siya makabili dahil wala na siyang pera. Napansin niya ni Dante. Tahimik nitong inilapit ang sarili niyang baon. "Eto, hati tayo." Napatitig si Leandro. "Bakit mo ako tinutulungan? Di mo ba alam kung papaano kitang trinato noon?" Ngumiti lamang si Dante. "Lahat ng tao may pagkakataong magbago." Parang may kung anong tumama sa dibdib ni Leandro. Sa unang pagkakataon, hindi makasagot ang kanyang yabang. Pagkatapos ng 8 oras na trabaho, halos hindi niya na maitaas pa ang kanyang mga braso. Namamaga ang kanyang mga palad sa kakapiga ng basahan at kakahawak ng map. Masakit ang kanyang likod at pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod dahil sa sobrang pagod. Pagdating niya sa isang maliit na staff house na pansamantala niyang titirhan, tahimik siyang umupo sa gilid ng kama. Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Hindi na ito makinis gaya ng dati. May mga paltos na.
At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi dahil sa pagkawala ng pera o ng kanyang mga luho, kung hindi dahil sa bigat ng kanyang naranasan, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Pagsapit ng 3 linggo ni Leandro bilang janitor, unti-unti nang nasanay ang kanyang katawan sa mabibigat na trabaho. Hindi na siya kaagad sumusuko sa kakabiga ng basahan, pagwawalis ng malalawak na pasilyo at paglilinis ng mga comfort room. Ngunit kahit unti-unti nang lumalakas ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay nagsisimula namang mabasag sa mga katotohanan noon lamang niya nauunawaan. Isang umaga, habang naglilinis siya ng conference room kasama si Lenny, napansin niyang tahimik lamang itong nagtatrabaho. Kahit pawis na, ay hindi niya ito narinig na nagreklamo. "Lenny," mahina niyang tanong, "parang hindi ka napapagod?" Napangiti ang babae. "Napapagod rin. Tao lang naman ako." "Pero bakit parang lagi kang masaya?" Huminto sandali si Lenny sa pagpupunas ng mesa. "Kapag umuwi kasi ako, may anak akong naghihintay. Kahit pagod ako, nawawala lahat kapag nakikita ko siyang masayang kumakain." Napayuko si Leandro. "Nasaan ang asawa mo?" Sandaling natahimik si Lenny bago sumagot. "Matagal na kaming iniwan. Ako na lang ang tumatay yung nanay at tatay ng anak ko." Hindi makapagsalita si Leandro. Naalala niyang dati ay nagrereklamo siya kapag hindi kaagad napapalitan ng modelong cellphone niya. Samantalang si Lenny, halos walang tulog sa kakakayod para lamang mapag-aral ang anak. Hinahapunan, inutusan siyang samahan si Jan, ang security guard, sa pagdadala ng ilang kagamitan sa warehouse. Habang naglalakad, napansin niyang bahagyang pilay si Jan. "Kuya Jan," usisa niya, "anong nangyari sa paa niyo?" Ngumiti ito. "Dati akong sundalo." Nagulat si Leandro. "Ah, talaga?" Tumango si Jan. "Nabaril ako habang nasa operasyon. Pagkatapos kong gumaling, hindi na ako pwedeng bumalik sa serbisyo. Kaya security guard na lang ang naging trabaho ko." Wala ba kayong pagsisisi sa ginawa niyo? O sa nangyari sa inyo?" Umiling si Jan. "Ang marangal na trabaho ay hindi kinakahiya. Ang dapat ikahiya ay ang taong may kakayahang magtrabaho pero pinipiling umasa sa iba." Parang tinamaan si Leandro sa sinabi nito. Kinagabihan, habang sabay silang naghahapunan sa staff house, napansin niyang wala si Dante. Lumipas ang halos 1 oras bago ito dumating. Pagod na pagod ito. "Overtime po ba kayo?" tanong ni Leandro. Gumiti si Dante. "Diretso kasi ako sa ospital pagkatapos ng trabaho. May sakit kasi ang asawa ko. Nagdadialysis siya 2 beses sa 1 linggo." Nanlaki ang mga mata ni Leandro. "Hindi ba mahal yun?" Tumango si Dante. "Mahal, pero hanggat kaya kong magtrabaho, hindi ako susuko para sa kanya." Tahimik na yumuko si Leandro. Noon niya naalala ang lalaking pinahiya niya ilang linggo pa lamang ang nakakaraan. Ang taong sinabihan niyang habang buhay ng hahawak ng map. Nagsasakripisyo pala araw-araw para iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang naglilinis sila ng lobby, kusang lumapit si Leandro kay Dante. "Kuya Dante," lumingon ang matanda. "May sasabihin sana ako." Huminga ng malalim si Leandro. "Pasensya na po ha." Nanahimik si Dante. "Sa lahat ng sinabi ko noon, pasensya na talaga. Pasensya na rin sa pangmamaliit ko sa inyo. Patawarin niyo po ako." Ilang sandali siyang tinitigan ni Dante bago marahang umiti. "Ang paghingi ng tawad ay simula ng pagbabago, Leandro." Napayuko si Leandro habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Maya-maya, iniabot ni Dante ang isang map. "Halika na, marami pa tayong lilinisin." Ngunit ngayon, hindi na mabigat ang hawak ni Leandro sa map. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong hindi bilang simbolo ng mababang trabaho, kung hindi simbolo ng marangal na hanap buhay. At bago sila umalis ng gusali ng gabing iyon, huminto siya sa gitna ng malinis na lobby. Tumingin sa mga kasama niyang janitor, guard at housekeeping staff. Ngumiti siya at buong pusong nagsabi, "Maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Ngayon ko lang tunay na naunawaan
kung gaano kahalaga ang bawat isa sa inyo. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang salitang salamat ay nanggaling hindi sa kanyang labi lamang, kung hindi sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumipas ang mahigit 3 buwan mula nang magsimulang magtrabaho si Leandro bilang isang janitor. Hindi na siya ang dating reklamador at mayabang na anak ng CEO. Maaga na siyang gumigising, maayos nang nagsusuot ng uniforme, at hindi na siya nahihiyang humawak ng walis, map at pati na rin mga basahan. Napansin iyon ng kanyang mga kasamahan. Malayo na ang ipinagbago mo, Leandro. Nakangiting sabi ni Lenny habang nagwawali sila sa lobby. Ngumiti lamang siya. Kayo ang nagturo sa akin. Hindi na siya nahihiyang tawagin sina Dante, Lenny at Jan na parang pamilya. Tuwing break time, sabay-sabay na silang kumakain ng baon. Kahit simpleng adobo o tuyo lamang ang ulam, mas masarap iyon kesa sa mga mamahaling pagkain na dati niyang kinakain ng mag-isa. Ngunit isang umaga, dumilim ang kalangitan. Unti-unting bumuhos ang napakalakas na ulan. Kasabay nito, ang malalakas na hangin at kulog. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang pumasok ang tubig sa basement ng Felipe Holdings Corporation. Dahil doon ay nagkaroon ng baha. Tumunog ang emergency alarm sa buong gusali. May tumutulong tubig sa first floor, sigaw ng isang empleyado. Nagkagulo ang lahat. Ang mga office staff ay nagmamadaling iniligtas ang mahalagang dokumento at computer. Ang iba na may nagsisilikas papalabas ng gusali. Ngunit ang utility team ay nanatili. Alika, sigaw ni Dante. Kailangan nating pigilan ang pagtaas ng tubig. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Leandro. Kasama ni Dante, Lenny at Jan. Nagbuhat sila ng mga sandbag, naglinis ng mga baradong drainage, at nagtanggal ng mga putik na humaharang sa daluyan ng tubig. Halos hindi na sila makahinga dahil sa sobrang pagod. Basang-basa ang kanilang mga uniforme, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumuko. Habang nagtutulungan sila, napansin ni Leandro si Lenny na nahihirapang buhati ng isang mabigat na sako ng buhangin. Ako na, Lenny! Sigaw niya. Agad niya itong kinuha at pinuhat kahit halos manginig na ang kanyang mga braso. Maya-maya naman, nadulas si Dante sa basang sahig. Mabilis siyang inalalayan ni Leandro bago pa ito tuluyang bumagsak. Okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti ang matanda. Salamat anak ha. Unang beses niyang narinig na tawagin siyang anak mula kay Dante. Lalong lumakas ang kanyang loob. Umabot hanggang hating gabi ang kanilang paglilinis. Halos wala ng lakas si Leandro. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Masakit ang kanyang likod. At halos hindi na siya makatayo. Ngunit nang makita niyang malinis na muli ang labi at ligtas na ang gusali mula sa baha, napangiti siya. Hindi dahil natapos na ang trabaho, kung hindi dahil alam niyang naging bahagi siya ng pagliligtas sa kumpanyang dati inaakala niyang minana na lamang. Sa kabilang banda ng gusali, tahimik na nakatingin si Don Felipe sa monitor ng CCTV sa kanyang opisina. Mula umaga hanggang gabi, nakita niya ang bawat kilos ng kanyang anak. Walang reklamo, walang pagyayabang, walang pag-urong. Nakita niyang isinugal ni Leandro ang sariling pagod upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Napangiti si Don Felipe at bahagyang namasa ang kanyang mga mata. Lumapit si Beverly sa kanya. Sir, ibang-iba na po si Leandro. Tumango si Don Felipe. Oo, tama ka. Ibang-iba na siya. Sandali siyang tumingin sa monitor kung saan makikitang nagtatawanan sina Leandro, Dante, Lenny at Jan, pati na rin ang iba pa nilang mga kasama. Kahit pagod na silang lahat. Pagkatapos ay mahihina niyang sinabi, hindi ko na nakikita ang spoiled kong anak. Ang nakikita ko na ang isang lalaking marunong maglingkod. At kapag ang isang tao ay natutong maglingkod sa kapwa, saka pa lamang siya nagiging karapat-dapat na mamuno. Sa mga sandaling iyon, alam ni Don Felipe na malapit na ang araw na pinakamahalagang revelasyon. Isang katotohanang magpapabago hindi lamang sa buhay ni Leandro, kung hindi sa buong kumpanya. Isang linggo matapos ang malaking pagbaha sa kumpanya,
muling naging maayos ang takbo ng operasyon ng Felipe Holdings Corporation. Dahil sa dedikasyon ng lahat ng empleyado, lalo na ng utility at maintenance team, mabilis na nakabangon ang kumpanya. Bilang pasasalamat, nagpasya si Don Felipe na magdaos ng isang malaking Company Appreciation Day para sa lahat ng mga manggagawa. Maagang dumating sina Dante, Lenny, Jan at Leandro sa function hall. Nakasuot silang lahat ng malilinis na uniforme. Hindi na sanay si Leandro sa mga ganitong pagtitipon. Noon, palagi siyang nasa unahan bilang anak ng CEO. Ngayon, tahimik siyang nakaupo sa pinakalikod kasama ang kanyang mga kasamahan. Sigurado may bonus tayo ngayon? Masayang sabi ni Lenny. Sana nga, sagot ni Jan. Malaking tulong rin yun sa pamilya. Ngumiti si Dante habang tinatapik ang balikat ni Leandro. Deserve mo rin yan. Malaki ang ipinagbago mo, iho. Hindi nakasagot si Leandro. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa taong minsan niyang minaliit. Makalipas ang ilang minuto, umakyat sa entablado si Beverly. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago nating simulan ang programa, nais pong magsalita ang ating CEO. Sabay-sabay na nagpalakpakan ang mga empleyado nung lumabas si Don Felipe. Nagpasalamat muna siya sa lahat ng naging sakripisyo ng bawat departamento. Isa-isang binanggit ang accounting, engineering, security, housekeeping at utility team. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Meron akong isang taong nais tawagin sa entablado. Tahimik ang buong bulwagan. Leandro, maaari bang lumapit ka rito? Lanlaki ang mga mata ni Leandro. Ako po? Tumango si Don Felipe. Unti-unti siyang naglakad papunta sa harap habang nagtataka ang lahat ng empleyado. Nagbulungan ang mga tao. Bakit si Leandro? May nagawa ba siyang mali? Matatanggal na siguro siya sa trabaho. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang humaharap sa mikropono. Pagdating niya sa tabi ng kanyang ama, marahang hinawakan ni Don Felipe ang kanyang balikat. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat. May isang sikreto akong itinago sa inyo sa loob ng mahigit 3 buwan. Lalong tumahimik ang buong bulwagan. Ang empleyadong kilala ninyo bilang janitor na si Leandro, huminto siya sandali, ay ang nag-iisa kong anak. Parang huminto ang oras. Nagulat ang lahat. Napabuka ang bibig ni Lenny. Napaatras si Jan. At si Dante naman ay hindi na nagtaka. Samantala, si Beverly kahit alam ang plano, ay napangiti habang pinagmamasdan ng reaksyon ng mga empleyado. Nagpatuloy si Don Felipe. Sa totoo lang, marami ang nagtatanong kung bakit ko siya pinaghawak ng walis at map. Kayong maaari ko naman siyang ilagay kaagad sa executive office. Huminga siya ng malalim. Sapagkat ayokong magmana ng kumpanya ang isang taong marunong lang mag-utos, ngunit hindi marunong maglingkod. Tahimik na nakinig ang lahat. Noong unang araw niya rito, talaga namang mayabang siya. Minamaliit niya ang mga janitor, guards, at ang housekeeping staffs. Ngunit dahil sa pagtitiyaga, kabutihan at magandang halimbawa ni Dante, Lenny, Jan, at ng buong utility team, natutunan niyang igalang ang bawat manggagawa. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Leandro. Hindi niya na napigilan pa ang pagluha. Humarap siya kina Dante, Lenny, Jan, at sa iba pa. Yumuko siya ng may buong paggalang. Kung hindi dahil sa inyo, nanginginig niyang sabi, hindi ako magiging taong ako ngayon. Maraming salamat sa inyo at patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko noon. Natahimik ang buong bulwagan. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa buong function hall. At sa gitna ng mga palakpakan na yon, napagtanto ni Leandro na ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ay hindi ang pagiging anak ng isang mayamang CEO, kung hindi ang maging isang taong marunong magpakumbaba, rumispeto at maglingkod sa kapwa. Lumipas ang ilang araw matapos ang Company Appreciation Day. Ngunit usap-usapan pa rin sa buong Felipe Holdings Corporation
Ang revelasyong si Leandro pala ang nag-iisang anak ni Don Felipe. Marami ang nagulat, ngunit mas marami ang humanga. Hindi dahil sa kanyang apelyido, kung hindi dahil nakita nila mismo kung papaano siyang nagbago. Isang umaga, ipinatawag ni Don Felipe ang lahat ng empleyado sa lobby. Naroon sina Dante, Lenny, Jan, Beverly at ang buong management team. Tahimik na lumapit si Leandro sa harapan. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitor. Sa pagkakataong iyon, maayos na siyang nakasuot ng puting long sleeve at itim na Amerikana. Ngunit bago siya magsalita, may ginawa siyang ikinagulat ng lahat. Lumakad siya papunta kina Dante, Lenny, Jan at sa iba pang mga katrabaho niya noon. Isa-isa niya silang hinarap. Pagkatapos, may naon siyang yumuko. Hindi sapat ang isang salitang sorry para mabayaran ang lahat ng pagkakataong minamalit ko kayo noon. Nanginginig niyang wika. Pero nangangako ako na habang buhay kong dadalhin ang aral na itinuro niyo sa akin. Lumapit siya kay Dante at maigpit itong niyakap. Maraming salamat po. Hindi lang po kayo naging supervisor ko. Naging pangalawang ama ko rin po kayo. Hindi na napigilan pa ni Dante ang kanyang mga luha. Tinapik niya ang balikat ni Leandro. Masaya ako dahil pinili mong magbago. Pagkatapos ay lumapit siya kay Lenny. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na yaman ay ang pamilyang ipinaglalaban araw-araw. Ngumiti si Lenny habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Sunod na kinamayan niya ay si Jan. Salamat sa pagpapaalala na ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa posisyon, Kuya Jan. Mahigpit na nakipagkamay si Jan. Walang anuman, Leandro. Ngayon, handa ka ng mamuno. Nagpalakpakan ng buong kumpanya. Lumapit si Don Felipe sa mikropono. Simula ngayong araw, magsisimula ng matuto si Leandro sa bawat departamento ng kumpanya. Hindi pa siya magiging CEO. Nagulat ang ilan, ngunit ngumiti si Don Felipe. Dahil ang pagiging leader ay hindi natatapos sa 3 buwang pagsasanay habang buhay itong pinag-aaralan. Masayang tumango si Leandro. Wala na po akong shortcut na hanapin pa. Gusto ko pong paghirapan ang posisyong iyon. Lumipas ang 5 taon. Nagretiro si Don Felipe matapos ipasa kay Leandro ang pamamahala ng Felipe Holdings Corporation. Ngunit ibang-iba na ang bagong CEO. Hindi siya nagkulong sa executive office. Araw-araw ay umiikot siya sa bawat departamento. Kinakamusta ang mga empleyado. Nakikipagkamay sa mga janitor, guards, at maintenance staff. Paminsan-minsan ay makikita pa siyang may hawak na map o walis kapag may kailangang linisin. Hindi yun ay kinakaya ni Leandro dahil alam niyang doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay. Nagpatupad rin siya ng bagong patakaran sa kumpanya. Lahat ng bagong manager at executive, kabilang na ang magiging mga susunod na pinuno, ay kailangang dumaan sa bawat departamento. Housekeeping, security, maintenance, warehouse, at customer service bago maupo sa mataas na posisyon. Nais kong maranasan ninyo ang hirap ng bawat empleyado, madalas niyang sabihin. Dahil ang taong marunong rumispeto sa maliit na gawain ay siyang karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Sa isang sulok ng gusali, nakangiting pinagmamasdan ni Don Felipe ang kanyang anak. Alam niyang tama ang naging desisyon niya noon. Hindi niya kaagad ibinigay ang kumpanya. Sa halip, ibinigay niya ang pinakamahalagang pamana, isang pusong marunong magpakumbaba. At ito pang nakakatuwa sa kanyang kwento. Tinulungan niya ang kanyang mga naging dating kasamaan sa trabaho, lalo na si Dante, sa pagpapagamot sa asawa nito. Ang iba sa mga dati niyang kasamahan ay itinaas niya ang posisyon. Kaya naman laking pasasalamat nila sa kanilang dating kasamahang janitor, na ngayon ay CEO na. Sino nga bang mag-aakala na ang isang spoiled brat na binata, mayabang, mapagmataas, at nang mamalit ng iba, ngayon ay isang napakabuting CEO na hinahangaan at naging inspirasyon pa ng marami. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral
Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa laki ng kanyang sahod, posisyon o yaman. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa paggalang sa bawat manggagawa at sa pagpapakumbaba, sapagkat ang isang mahusay na leader ay hindi lamang marunong mag-utos, marunong rin siyang maglingkod. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.